Magandang gabi sa iyo, Gantimbala. May ibabahagi sana akong kwento sa inyo. Karanasan ko to na hanggang ngayon hindi ko pa rin malilimutan. Hanggang ngayon kasi, sa tuwing lalabas ako ng pintuan namin para umihi, naririnig ko pa rin ang aking matalik na kaibigan. Ako po si Robert, isang magsasaka. At noong kabataan ko pa, mayroon akong matalik na kaibigan. Halos parang magkapatid na nga ang turingan namin. Sabay kaming kumakain, maligo, sa mga kanal kapag malakas ang ulan. At minsan, kapag may mga manok na kumakain ng mga palay namin, hinuhuli namin ang mga yon at gagawing tinola. Sobrang saya namin ng mga panahong iyon. Ngunit isang araw, nagbago ang lahat. Palagi ko kasing napapansin yung kaibigan ko. Madalas tulala. Yung parang ang lalim ng iniisip niya. Di naman siya ganun dati. Kaya nung tinanong ko siya kung anong problema niya, nagulat naman siya nang marinig niya ang mga tanong ko. Ngumiti lang naman siya at sinabing, wala lang raw yun. Ngunit isang umaga, nabalitaan ko na lang na pumanaw na pala yung lolo ng aking matalik na kaibigan. Agad naman akong pumunta sa tahanan nila. At napansin kong bakit parang iilan lang ang nakikiramay. At nung pumasok na ako ng kanilang bakuran, habang naglalakad ako papasok sa kanilang pamamahay, kakaiba yung bawat pagtingin sa akin ng mga tao doon, na para bang kulang na lang sabihin nilang dapat na akong umalis. At nung malapit na nga ako sa pinto, agad naman akong sinalubong ng aking kaibigan. Agad niya naman akong inakbayan ng mga oras na yon. Pumasok na nga kami sa loob. At nang pumunta kami sa kabaong ng lolo niya, sinabi niyang 111 ang edad ng lolo niya bago ito tuluyang na maalam. Ayon sa kanya, mayroong sakit ang lolo niya. Halos ilang taon raw nitong iniinda ang sakit na yon. Kaya nung di na matiis ng kaibigan niya ang paghihirap nito, tinanong niya ang kanyang lolo kung ano ang dapat nitong gawin. Hanggang sa pinalapit siya ng kanyang lolo, may ibinigay ito sa kanya na isang bagay. Sinabi ng kanyang lolo na dapat raw niya itong lunukin. At dahil sa pagmamahal niya sa kanyang lolo, di na nga siya nagpaligoy-ligoy pa. Sinabi niya sa akin na unti-unti raw na umiinit yung bagay na yun sa loob ng kanyang sistema. Hanggang sa kinagabihan, nakaramdam raw siya ng pagkagutom. Walang tigil rin siya sa paglalaway. Kaya kumain siya para mapawi ang hapdi ng kanyang sikmura. Ngunit nung matapos na siyang kumain, lubos niya itong ipinagtaka. Gawa ng patuloy pa rin ang pagkalam ng kanyang sikmura. At nung makita raw niya ang mga manok nilang nasa kulungan, walang ano-ano, kinuha niya ang isa dito. At agad niya itong pinagkakagat hanggang sa sinipsip niya ang lahat ng dugo nito.
Ayon sa kaibigan niya, nung lumapat na raw ito sa kanyang lalamunan, saka lang siya nakaramdam ng tunay na kaginhawahan. Alam ng kaibigan niya na mali ang ginagawa niya, pero may nagsasabi sa kanya na ito ang dapat niyang gawin. At kapag bilog ang buwan, nilalamon siya ng mga boses na nagdidikta sa kanya kung ano ang dapat niyang gawin. Sinabi niya pa na matagal na raw yung alam ng mga magulang niya at mga kapatid niya na aswang yung lolo nila. Ngunit ni isa dito, walang may gusto. Kaya siya na lang ang nagmana nito, alang-alang sa pagmamahal niya dito. At yung mga nakikita niya na tao sa labas, karamihan doon mga aswang. Mga kasama ito ng kanyang lolo. At nung matapos na nga ang usapan na yun, nakaramdam lang naman ng konting kaba si Robert sa lahat ng mga narinig niya. Alam niyo, gantimpala, iba pala ang pakiramdam kapag malalim yung pinagsamahan niyo ng isang tao. Kahit paanong nalaman ko na isang aswang yung matalik kong kaibigan, parang wala lang sa akin. Siya pa rin yun. Kaya isang gabi, habang nakaupo kami sa gilid ng palayan, tinanong niya ako kung natatakot ba ako sa kanya. Nung marinig ko yun, agad naman akong napahagalpak sa pagtawa at sinabing, bakit naman ako matatakot? Kabilugan ng banon, gantimpala. Kaya sinabihan niya ako na iihi lang siya saglit. Nagtaka naman ako gawa ng bakit pumasok pa talaga siya doon sa may matataas na talahib. Pwede naman na doon lang siya umihi sa gilid nito. Nainip naman ako kasi bakit ang tagal niya. Maya-maya pa, unti-unti na ngang nagsisigalawan yung mga talahib. Aasarin ko pa sana siya na baka kung anong kababalaghan na ang ginagawa niya kaya ang tagal niya. Nang biglang napawi ang aking tuwa nang makita ko ang isang napakalaking baboy. Nagbabaga ang mga mata nito habang nagsisitayuan ang mahahabang buhok nito sa likod. Gusto ko nang umiyak ng mga oras na yon, gantimpala. Nag-aangil na kasi yun na para bang gusto na ako nitong sugurin. Di ako nakagalaw sa pwesto ko nun. Hanggang sa maya-maya pa, umalis na rin yung malaking baboy, Ramo. Bumalik yun sa matataas na talahib kung saan siya nanggaling. At nung nawala na ito, para akong basang sisiw noon, gantimpala. Habang pinupunasan ko ang mga luha sa aking mga mata. Maya-maya pa, biglang may tumapik sa akin. Napasigaw naman ako sa sobrang takot at pagkagulat. At nung nilingon ko ito, nakita ko ang aking kaibigan. Halos mamatay ito sa kakatawa. Panay rin ang hawak nito sa kanyang tiyan. At nagwika siya sa akin ng di raw ako natatakot pero munti ka na akong umiyak na parang isang bata. Panay naman ang pagmumura ko sa kanya. Sinabihan ko siya na huwag niya na yung uulitin. Nang marinig ito ng aking kaibigan, pabiro naman itong nagwika sa akin ng papaano raw ako masasanay pagka ganon. At nung pauwi na nga kami, gantimpala, naging seryoso na ang pagmumukha ng aking kaibigan habang nagwiwika ng
Kapag raw may naririnig ako na pag-aangil ng isang baboy, wag raw akong matatakot at siya lang ito. Palagi raw niya akong babantayan. Kaya magmula noon, kahit nung nilisan ko na ang lugar na yun, sa tuwing lalabas ako ng gabi para umihi, naririnig ko ang pag-aangil ng isang baboy ramo. Alam kong siya ito. Dito na nga nagtatapos ang kwento ko na pinamagatang ang kaibigan kong aswang.